Hello guys, good morning. Welcome back to the channel. So, yan, dito pa rin tayo sa Bangkok, Thailand. Yung suot ko pala guys is yung nabili ko sa dun sa Changi ba yun? Basta yung Bangkok sa market. Tapos today guys, meron tayong imi-meet na tao. Kasi nagtinder ako dito sa Bangkok guys, di ba? Pag nasa abroad kasi ako, tinatry ko mag-Tinder. Hindi naman na maglandi. Sometimes to also meet friends, di ba? Para wow, may mga ganun. Para may mga kilala ka, and then you get to know other people from other country. Tas papakita ko ba yung ang pangalan ko sa Tinder is Dudong. Dudong. Sige, pakita ko yung Tinder ko sa inyo mamaya guys. Tas may mga matches ako. Tas may nakamatch ako si Woody. He is from I think New Zealand, kasi Auckland yung ano niya eh. 'Di ba ang Auckland is sa New Zealand, and he works for the Big Four as well. So parang nakarelate ako because I also work for the Big Four. Tapos tinanong niya kung anong gagawin ko today. Sabi ko wala akong plano. Gusto ko talaga magpa-massage and then mag-party mamayang gabi. Tapos sakto yun din yung plano niya for today. Naghahanap din siya ng mapapa-massagean. Kasi yun, may gusto siyang ipamassage. Tapos sabi niya kung gusto yung ko daw, ibubook niya for 2. Tapos trinay niya yung book. Ang pangalan is, saan na ba yung sabi niya? Wait lang sa WhatsApp, di ba nag-match kami, tapos hiningi niya yung WhatsApp ko, so sa WhatsApp kami nag-uusap. Millennium Hilton. Tapos chinek ko, parang social nga to as fuck. Hindi ko alam kung siya ba yung magbabayad kasi siya pero nag-guess ako. Pero fully booked na daw siya today. So sabi niya kung gusto niya ko daw afternoon tea na lang. Ano ba yung afternoon tea guys? Parang feeling ko social siya. Baka hindi ko ka-level ganun. So sabi ko sige, okay lang afternoon tea daw. So magkikita kami mamaya mga 3 or 4 PM daw. And then after that, we'll have dinner. And then after, maghahanap daw kami ng magka-clubbing daw kami. Social lang clubbing. Sa amin ano lang yan eh. Shot tayo, gano'n. Shot tayo. Magka-clubbing daw kami later. So yan. Di ko sure kung magpapakita siya sa camera. Pero I'll try kung gusto niya makita sa camera. So ayun lang, and then I'll see you later. Magte-transfer na pala ako ng hotel. Diba, ito yung hostel ko sa Backpacker. And then I'll be transferring to another hotel na ngayon. So nag-check out na rin ako. And then mag-check-in lang ako dun sa bagong hotel, and then siguro kakain lang ako ng konti, and then I will meet na si Kuya Woody nyo. So ito guys yung Tinder profile ko. Ang pangalan ko is Dudong, na 30 years old. And then ayun lang na may mga picture ko, konti lang. Yeah. Tapos ba si Woody dito? Ito yung mga, alam mo yung mga match tayo. May nakamatch ako na afam. Pogi ba to? Ay, parang daddy na. Hindi pala. Si Woody is, saan ba si Woody? Ito si Woody. Ito si Woody. Management consultant daw siya. Tapos guys, ito na yung parang lobby. May area naman dito kung gusto mag-work. Yung mga ibang nag-work dyan, sila kuya. And then ito yung reception. And then ito yung free na breakfast. Ayan, may bread naman dyan, pwede ka magluto. Tapos ito, mag-toast. Ito yung toaster. And then yan, mga palaman. Sige, try natin. Tapos pwede ka mag-init ng water dito. Tapos may area sa labas na pwede kang kumain. And try natin dun. Kasi may tao si ate. So may gilid na lang tayo para hindi tayo masyadong nakakastorbo. So merong parang outdoor area na pwede kang kumain. Tapos maganda siya kasi medyo naturey. Tapos may gitara din dito. Pwede kayo jamming. Ayan. Hey guys, so yun, pupunta na ako sa Icon Siam. I'm gonna meet my new friend there. So sabi niya mag-ano daw kami, like afternoon tea. She don't even know what that is. Kasi sa atin diba kape lang yun. Tara kape tayo, pero afternoon tea daw kami sa Icon Siam. I think Icon Siam is one of the, I'm not sure, pero largest mall here in Bangkok. So
Hindi ko sure. Sige, i-meet natin yung bago nating friend. And I'm not sure if he will be comfortable showing his face to the camera. Siyempre, pagdating ko doon, hindi muna ako mag-vlog kasi it's gonna be intimidating, di ba? On the first meet up, may camera agad. I want him to be, you know, comfortable naman. So, if hindi siya komportable, then kukwento ko na lang sa inyo kung ano mangyayari. But if not, pero kung komportable siya, then tara, sama kayo sa ating first meet up with a new friend. Ano bang nararamdaman ko ngayon? Wala. I'm pretty chill naman kasi I don't put too much pressure and expectation, especially during the first meetup. Parang I just wanna take it, you know, chill. Kasi the more you expect, the more na mahirap, di ba? So ako just go with the flow lang. Let's see kung okay naman siya, then we can be good friends. And let's get to know him. Let's, you know, ask kung ano ba yung ginagawa niya. Although may nakasulat na sa bio niya, parang he works at a Big Four. So I also work at a Big Four. So I think magkakasundo kami sa aspect na yun. And then let's try to get to know him more without, you know, putting too much pressure, para mas chill lang, hindi ka masyadong nag-expect or hindi ka masyadong ano yun parang too pushy, gano'n. So guys, nandito na ako sa Icon Siam. Nakakatawa kasi diba yung Philippines 1 hour advance siya sa Bangkok. So I thought yung oras ko 1 hour na advance, diba? So ang usapan namin, magkikita kami ng alas 3 ng hapon. So 3 PM nang naliligo pa lang ako kasi sabi ko 1 hour advance yung oras ko. Tapos na-realize ko nag-auto-update pa lang yung oras ko, guys. So super late na ako, like 4:30 na ngayon. 3 PM yung usapan namin. Ngayon hanapin ko kung saan siya. Malaki kasi itong mall, hindi ko pa siya makita. My God, nag-auto-update pala yung oras ko. So lagi akong nag-iisip sa utak ko na 1 hour advance ako, guys. Ba't nag-auto-update yung oras ko? Chinik ko kasi sa Google kasi sabi niya parang ano, ba't daw ako natagalan? Tapos sa isip ko, anong natagalan? Or on time naman ako. Tapos chinek ko sa Google, guys, 1.5 hour late na nga ako. My God. Sorry. Akala ko 30 minutes late lang ako. Wait lang. Hanapin na natin siya. Hello guys, good morning. So lumipat na pala ako ng hostel, guys. Nandito na ako sa The Cube Hostel. Tapos may pa free na breakfast. Pero yung breakfast nila, guys, para lang toasted bread tsaka yung mga palaman lang na strawberry, parang gano'n. Yung mga normal lang na libre sa hostel. At least kung gusto mong magtipid or kung tinatamad ka ng kumain dun sa labas, edi i-grab mo na lang yung free na breakfast. Nakapag-vlog, di ko na ituloy yung vlog kapon kasi hindi komportable si Woody na may camera. Hindi daw siya, ayaw niya nga magpakita sa ano eh. Pero ano, ayun siya, pure Thai siya. Pero 6 years siya na nag-aral sa New Zealand, so okay yung English niya. Wala namang language barrier. Tas mabait naman si Woody, yung tinur niya ako sa Icon Siam. And then, nag-bar pala kami, guys. Punta kami sa DJ Station, tsaka G Bangkok. Ito, meron pang akong ano eh, tatak. Kita nyo ba yung tatak? G, tsaka. So, yun. Ang DJ Station, 2-minute walk lang siya dito from my hostel ngayon na bago. Sa The Cube Hostel ako ngayon, guys. And then, yung crowd sa DJ Station, more on parang feeling ko gay, popular siya for gay kasi parang marami dong mga gay from different countries, guys, mga foreigners, Asians. Feeling ko kapag yung mga gay sa ibang bansa like Korea, Taiwan or mga ganun na hindi sila makapag
out masyado doon sa bansa nila. Nagpupunta sila sa Bangkok. Tapos dito sila po party-party, tapos makakamit ka ng iba't ibang mga gays na ano. Tapos as in, ang dami, for me ha, yung hottest gay sa akin, na Asian na lang tayo kasi hindi ko naman alam yung mga western masyado. Feeling ko yung mga top na hot na gays are Koreans, Taiwanese. Kasi yung dalawa na yun, lagi ko nakahatan sa mga Korean tsaka Taiwanese. Ang gaganda ng katawan nila, tas ang pretty face, ganun. Ayun. May mga Thai din naman na cutie-cutie din. So, okay din sila. Pero parang feeling ko Taiwanese tsaka Koreans talaga yung hot-hot dito. Tapos syempre yung mga western kapag mahilig kayo sa mga afam. Ganyan. Tapos after namin mag-party sa DJ station more on party-party ka lang talaga, like mag-enjoy ka lang. Tapos parang pumarty kami doon 11 hanggang 2, 11, 12, 1, 2. Mga 3 hours kami sa DJ station. Tapos after noon, parang after party, 2 a.m., lilipat ka sa kabilang bar. Ang tawag niya, G Bangkok. Tapos yung mga tao doon, as in maghuhubad na lahat. Like topless lang naman. So as in lahat ng mga tao na papasok, or almost lahat, 90% ng mga nasa G Bangkok, maghuhubad talaga. Tapos sabi ko, shit, maghuhubad ba ako? Tapos parang pag nandun ka na, wala ka ng choice kasi lahat nakahubad, so maghuhubad ka. Tapos alam mo yun, makikita mo skin to skin, skin to skin. Tapos may mga hati na makakasalubong ka. Tapos oh shit, ang hot gano'n. So parang gano'n yung scene dito sa Bangkok, guys. If you want to experience, kumbaga yung mga bars, ayan. So, DJ station, para doon ka parang, alam mo yun, magkaroon ka ng confidence, inom-inom ka. Tapos after nun, pag medyo nakainom-inom ka na, lilipat na yung mga tao sa G Bangkok. Tapos doon na talaga guys, maghuhubaran na. Tapos, wala na, kung anong gagawin, kung anong gusto nyo gawin. Ganun na. Tapos, ayun na, hindi na ako nakapag-vlog guys. Tapos nakatulog na ako. Buti nakauwi naman ako dito sa hostel namin. Good thing na malapit lang kami sa bar kasi nawu-walk ko lang. Kasi yun, as 12 na actually kakagising ko lang. Ano ba ang plano ko today? Mag-chat to Chuck Market sana ako. Kaso ang dami ko lang napamili guys sa mga mall. Wala tayong budget sa shopping. Since nasa Silom area ako, magta-try ako ng mga spa dito, mga bathhouse. Diba? Para ma-experience natin. Tapos, for sure, hindi ko madadala yung camera ko. Bawal kasi camera sa loob, syempre. But, maybe you can, share the experience sa inyo. Sa susunod natin na vlog. Okay?